Ayon daw sa Revelation chapter 2 verse 17 at Revelation chapter 3 verse 12, may bagong pangalan na daw ang Ama at ang Mesaya. Basahin natin. Ganito ang nasusulat sa Revelation chapter 2 verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth except he that receiveth it. Keywords. Number 1, churches. Ano ang tinutukoy? Mga simbahan at relihiyon. Number 2, mana. Sa panahon ni Moses, ito ay literal na pagkain mula sa langit. Number 3, hidden manna. Symbolic po ito. Number 4, puting bato na may nakasulat na bagong pangalan. Linawin natin, ang tinutukoy sa talata ay mga tao na nasa mga churches, which of course ay mga relihiyon. Nagugutom sila kaya padadalhan ng hidden manna. Saan sila nagugutom? Amos chapter 8 verse 11. The days are coming, declares the sovereign Elohim Yahweh, when I will send a famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Elohim. Malinaw, nagugutom sila sa pagkaing espiritual. Ngayon, bakit hidden manna? Dahil sila ay hahatiran ng natatagong salita na hindi maibigay sa kanila ng kanilang mga relihiyon. Hidden in a sense na hindi alam ng kanilang mga leaders. Ano ang bato? Ang bato ay simbolo ng pakikipagkasundo, isang vow or panata. Ibig sabihin, ang tao na kumain ng hidden manna ay makikipagkasundo sa Elohim, magkakaroon ng panata or covenant, gaya ng ginawa ni Jacob sa Genesis chapter 28 verse 18. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. Then Jacob made a vow. Hindi na po natin itutuloy. Pinakita lang natin na ang stone ay simbolo ng panata. Malinaw na ang makakaalam ng bagong pangalan na nakaukit sa bato ay ang tao na pagbibigyan noong bato. Parang diploma lang. Kung sa'yo ibinigay, nakalagay doon ang pangalan mo. Bakit new name? Kasi ang Hebrew word na isinalin na name ay sham. Ibig sabihin reputation. At hindi bagong personal na pangalan ang ibig sabihin. In short, magkakaroon ng bagong reputation ang tao na tatanggap ng bato or covenant. Malinaw na ang tao at hindi si Aba Yahweh ang magkakaroon ng bagong reputation na nakaukit doon sa bato. Ngayon, puntahan natin ang pangalawang talata sa Revelation na may sinasabing new name. Revelation chapter 3 verse 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my Elohim, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my Elohim, and the name of the city of my Elohim, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven, and I will write upon him my new name. Ang nagsasalita sa talata ay ang Mesaya. Sinabi niya na isusulat niya sa tao na makakatagal hanggang sa huli ang kanyang bagong pangalan or name. Huwag pong kalimutan na ang name ay galing sa Hebrew word na sham na may kahulugan ding reputation. Ang reputation ay may kaakibat na title gaya ng madalas nating marinig na Her Majesty, His Excellency, Your Honor, His Royal Highness, etc. etc. Sa talatang ito, sinabi ng Mesaya na meron siyang bagong name or bagong reputation. Simplihan lang natin. Noong unang pumunta dito ang Mesaya, ano ba ang title o reputation niya? Mesaya, nakukutsain at mamamatay. Yan ang kanyang reputation noon. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ano ang new sham or reputation niya? Revelation chapter 19 verse 16. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Ang King of Kings ay new name na ang ibig sabihin ay new reputation.
Yan ang context ng Revelation chapter 3 verse 12. Babalik siya na may new reputation. Noon, Messiah, ngayon, King of Kings. Hindi po nagpalit ng personal name ang Ama, kung kaya ang pangalan ng anak ay ganun pa rin. Ang Ama at ang anak ay isa. Exodus chapter 3 verse 15. Elohim also said to Moses, "Say to the Israelites, Yahweh Elohim of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Sa Malachi chapter 3 verse 6 naman, "For I am the Elohim, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed." Maliwanag na sinabi sa 2 talata, ang kanyang pangalang ibinigay ay forever na, across generations. Hindi rin siya nagbago, kung kaya hindi nalipol ang Israel ni Jacob. Ngayon, sa mga ipinipilit pa rin na may bagong pangalan, manalamin kaya kayo dito sa salita ng Messiah. John chapter 5 verse 43. "I have come in my Father's name, and you do not accept me, but if someone else comes in his own name, you will accept him." Napunta ako dito sa pangalan ng Ama, ngunit inyong tinatanggihan. Ngunit kapag may dumating na ibang pangalan, siya ang inyong tatanggapin.